Mga nasawi dahil yan sa Bagyong Christine, pumalo na sa higit 100. Batay ho ito sa datos na nilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Mag-iisang linggo na simula ng sinalanta ni Bagyong Christine ang bansa, partikular na sa parte ng Bicol Region. Pero patuloy pa rin na nadadagdagan ang bilang ng casualties. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 116 na ang bilang ng mga na-recover na bangka ay dulot ng bagyo. 109 din ang naitalang nasaktan at 39 ang patuloy na pinaghahanap pa. Nilinaw naman ng NDRRMC na ang naturang bilang ay sasailalim pa sa verifikasyon. Nasa 160 syudad at munisipalidad pa rin ang nasa ilalim ng state of calamity. At higit 1.6 milyon na pamilya o nasa mahigit 6.7 milyon na individual ang tinatayang apektado ng bagyo. Kalahati ng naturang bilang ang kasalukuyang naninirahan muna sa iba't ibang evacuation center sa bansa. Samantala, nagpaalala naman ang Department of Health hinggil sa posibilidad ng leptospirosis dahil sa malawakang pagbaha. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, aabot ng 2 linggo o 1 buwan bago makitaan ng sintomas ng naturang impeksyon ng isang individual. Paalala ng ahensya, pumunta sa mga health center ang mga lumusong sa baha kahit na walang nararamdaman o wala pang sintomas para maagapan agad ang posibleng impeksyon. Pagtitiyak ni Domingo, nakatuon ngayon sa Bicol Region ang stocks ng doxycycline at iba pang antibiotics panlaban sa mga posibleng impeksyon na makukuha sa baha. Sakaling kapusino man sa supply, sinabi ni Domingo na maghahanap sila mula sa mga rehiyon na hindi naman gaanong apektado. Sa panahon ngayon, dahil ang incubation period nga natin ay tumatakbo pa at sabi nga namin mga doktor, meron tayong pagkakataon mula 1 hanggang 3 araw pagkatapos malusong sa baha bago uminom ng prophylaxis kung kailangan. Ngayon yung ating mga stocks ng doxycycline at iba pang antibiotic yan ay nakatuon ngayon sa Bicol. Kapag nagkaroon ng pagkukulang ay maghahanap tayo ng mula sa ibang mga rehiyon na hindi naman gaanong apektado. Ayon pa sa ahensya, fully operational lahat ng ospital sa Bicol at ang kinakaharap lang na pagsubok ngayon ay ang baha para makarating ang mga pasyente sa ospital na kailangan i-ambulansya. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!